devotion for today. Our passage for today is taken from Psalms 136 downward. Sabi dito, give thanks to the Lord, for He is good, for His loving kindness is everlasting. Give thanks to the Lord of the God of gods, for His loving kindness is everlasting. Verse 3, give thanks to the Lord of lords, for His loving kindness is everlasting. May the Lord add blessing to the reading of His word. Sa ating mga binasang talata, hanggang sa pinakahuli, no, hanggang sa verse 26, paulit-ulit yung salitang His loving kindness is everlasting. Yung pag-ibig ng Panginoon na nag-uumapaw, yung pag-ibig niya na lubos, no, lubusang pag-ibig ay walang hangganan. Yun yung pag-ibig ng Diyos. Kaya nung nilayan ko yung mga talatang ito, talagang namamangha ako sa Diyos. Kasi, di ba, minsan sa buhay natin, ang dami nating problema, ang dami nating iniisip. Pero sabi dito, ang Panginoon natin, His loving kindness is everlasting. Ibig sabihin yung pag-ibig niya, ay talagang walang kawangis, walang kapantay. Ang mahalaga lamang is kilalanin natin siya. Sapagkat pag mas kilala natin ang ating Panginoon, di po ba, mas lumiliit yung ating problema. Pero kung hindi natin siya pinapansin, hindi natin siya binibigyan ng halaga, talagang sobrang laki ng problema na ating kinakaharap sa araw-araw. Kaya purihin ang Diyos kasi He gives us this opportunity for us to be able to hear His word, and for those among us na we have experienced the kind of a personal living relationship with Jesus, talagang nag-uumpaw yung ating kagalakan. What happens? Life must go on. Why is that? Because our God, our Lord, His love is yung loving kindness niya is from everlasting to everlasting. Purihin ang Diyos. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong paalala sa amin na labis-labis sa inyong pagmamahal. Na kayo ang Diyos na nagpapatawad ng bawat kamalian po namin, O God. Lord, buksan mo ang aming puso at patuloy lamang, Ama, na kami po ay magkaroon po ng pagkilanlan sa inyo na kayo ang Diyos na karapat-dapat ng lahat ng aming pagsamba, lahat ng aming papuri, sapagkat ikaw ang Diyos na nagmamahal sa amin. Ang sabi niyo po sa iyong salita, your loving kindness is from everlasting to everlasting. Lord, we commit to you the rest of this time ang aming pong pag-aaral, and may you prepare each and every heart that they would be prepared to take the exams this coming June 2026. We give back to you all the praises and glory in Jesus' name. Amen. Ayan. So there you are. And medyo, I do not know, medyo may kaibahan ng konti yung ating, yung ating video today kasi medyo nagfa-fluctuate yung signal sa area ko. So I'm just using my tablet at right now. And we'll make do kasi sayang yung panahon natin, no? Para makapagpatuloy sa ating mga discussions. And by the way, to those among you na nakabasa ng ating pong group chat, we sent a message kasi po nakatanggap po kami ng information coming from DOH na I think they would do the submission of requirements early. No? Mas maaga po sila magre-require ng submission ng mga requirements. That's why I'm asking you to start preparing. Ang pinaka-highlight lang naman sa lahat ng requirements is yung inyong diploma. Kung wala pong diploma, kung kayo po ay college level o college graduate, pwede po yung transcript of records. Pero po, like what we've said, huwag kayong magsasubmit ng original, ha? Ang isasubmit nyo po ay certified true copy ng mga documents. Okay. So if you have some questions, you just PM me later. We don't have time to discuss it here. Just PM me later para I would try my best to look at it. Tingnan natin kung paano po natin ma-address yung inyo pong mga concern. And I would also like to make an announcement to Manila people. I will be in Manila anytime starting by tomorrow, by the way. I'll be in Manila, but I am scheduled to see you on February 1st. So that's Sunday, 9 o'clock hanggang 11 o'clock.
Ang aking area, ang ating location sa Quezon City ay nasa Regalado Avenue o Regalado Highway. It's very near sa SM Fairview. No, pwede nyo ako mahana, pwede nyo ako mahana. Doon tayo magkita-kita po. That is the new location of AUSA in Manila right now. And kung hirap po kayo, pwede nyo naman po i-Google Hontec, yung nilay ko na address, Hontec. And Hontec, dalawang Hontec sa Manila by the way. There's one in Marikina, but the one that I'm located right now is Hontec, Quezon City. Okay, so kita-kits for those who are in Manila. And I would like to encourage si Ma'am Desi, if you're around, pwede kung kahit na kayo na lang po umattend, no? You'll be coming from Baguio, I know. Medyo malayo po yun. And if you could come, or the others could come as well, mas maganda. Kasi ito yung natin, no? Ito yung major na meeting natin regarding exams. And we are going to discuss also some vital ease of yung sa inyong oral practical examination. So it will be much better if we do it on a personal level para makita niyo po, and then you can cascade that to your group in Baguio, no? And then for those in Manila, then make sure to attend. And for sa Jensen naman, Jensen group, some people would be coming from Zamboanga, so medyo malayo po yun. Pero it's all up to you if you would like to see us. When I come back from Manila to Jensen, then we'll have a schedule, no? Magmi-meet up po tayo. So yun po. Ibig sabihin po, painit na painit, no, yung inyong exam. Palapit na po yung inyong exam. So yun yung ano ko sa inyo na nakikiusap ako sa inyo sa lahat ng you don't miss over lang. Yan. Kasi po pagka na-miss niyo po yung klase natin, medyo kayo po ang magkakaproblema po kayo kasi marami kayo ma-miss. And alam po ninyo sa pagtuturo po kasi, lalo na dito sa ating ginagawa, maraming information marami tayong isi-share na information unless that you are around, no, na naririnig mismo, or kung hindi naman napapanood nyo sa YouTube, iba yung first hand information na sinasabi, no? Just other than just by reading the book. Meron ako nabasa nga minsan, may sabi nga sa akin, sir, kasi yung exam dati wala masyadong lumabas, kaya magbabasa na lang akong mag-isa, yung ganun. So I think that's a fatal error. Bakit po? Kasi kung mag-isa ka magbabasa, hindi naman nagsasalita yung text eh. Pag binabasa mo yan, you need someone to explain what is written in the text. Yun po yun eh, no? Or much better, kahit na hindi mo nababasa yung text itself, but once you hear it from the one who's trying to explain it to you, it would be much better. Ngayon, kasadahan ko na lang ng konti, nasabi ko din na ang exam kasi ng DOH, which I already told you in the past, ang exam ng DOH ngayon is highly analytical or situational. No? So ganun po yung exam ng DOH. So ibig sabihin po nun, when I give you inputs, when I give you ideas, you try to assimilate. Ibig sabihin po nun, i-digest ninyo, unawain ninyo, you try to put the information in your heart para pag tinanong kayo ng DOH, mayroon kayong maisasagot. What I'm saying here is you try to put it into practical application, lalo na yung sa ginagawa natin sa 5 basic strokes, yung mga gano'n, no? Sa inyong 3 stages of massage, things like those. Kasi tulad ng sinasabi natin, gone are the days na ang DOH nagbibigay ng objective exams. Unlike po yung sa PRC, nung nag-take po ako ng teacher's board, sa PRC talagang highly objective, no? Talagang alam mo yung dapat yung mga basic na information na pertaining to education, things like those. Pero kasi sa larangan ng pagmamasahe, it's not about what you know. 'Di ba? It's more about how you apply the learnings that you've had, the information that you've got in such a way na maging kagamit-gamit sa iyong gagalawang industriya, which is the industry. So yun yung nakikita namin ng mga training institutions na yung parang tila nais ng DOH na i-embed, no? Ilagay sa puso natin. It's more about practical application. Kaya ulitin ko sasabihin, at hindi ako magsasawang paulit-ulit na sasabihin na babanggitin na
avoid memorizing the test questions. Yan. Okay? Kaya kung mapansin niyo po yung nakalipas po na quiz, talaga I tried my best when I made those quizzes, I tried my best na mayroon po siyang element of analysis. No? Napansin niyo ba yon? Kailangang isipin mo, i-analyze mo kung ano yung tanong, sorry, at kung paano mo siya mai-apply. Okay? Having said that, yun yung natin ilagay natin sa ating pusipan. Kasi kailangan yung mag-aral, kailangan yung makinig ng lectures para meron kayong uh, working knowledge. No? Meron kayong baon-baon sa DOH. Kasi pagka na-miss nyo ang mga classes natin, kasi minsan rely lang kayo na mapapanood ko naman yan. Pero iba talaga yung live. Iba yung live, no? So, yun po yun. Yun po. Okay, tuloy tayo sa ating pag-aaral sa araw na ito. And ayan, like what I said, medyo limited yung ating gamit po ng ating ng ating equipment because of the poor internet signal that we have. But nevertheless, kasi ang ating pag-aaral patungkol doon sa code of ethics, no? So napag-usapan natin kahapon kung ano ang code of ethics, ano ba ang mga general responsibilities ng isang massage therapist. And by the way, I missed to discuss with you regarding doon sa ano ba yung preamble. Ulitin ko po, nabanggit ko po sa inyo na ang ating pong code of ethics ay fortunately or unfortunately, I do not know, was prepared by DOH for us. No, sila po yung naghanda. So, in a way, we don't have any choice but to just follow whatever it is that DOH has given us. Ang preamble o paunang salita na nakatalaga doon sa ating Code of Ethics ay massage therapists are duly licensed professionals. They possess, maintain, and uphold at all times the dignity, integrity, and reputation of the profession. They have high moral grounds. They have high moral grounds or moral values as well as technical skills and professional competence. They strictly adhere to principles, standards, and values. The principles and rules of conduct embodied in this code aim to help massage therapists as individuals and as a professional group. They have to pursue and maintain a high level of ethical conduct in the practice of massage therapy. They are means by which a massage therapist may be guided in his or her relationship with the clients, co-practitioners, employers, members of allied professions, and the public in general. So medyo mabigat po, ano po? Kasi po dito po nakasalalay, we have a moral responsibility. We don't not only moral responsibility, but we have an obligation, no, to be able to cope with the standard set for us sa industry. Ayan po. Kaya ito po yung guide po natin, ito po yung gabay upang tayo po ay ma-perform po natin, magawa po natin yung inaasahan sa atin, ng ating kasamahan sa industriya, ng kagawaran ng kalusugan of course, at of course yung mga nasa allied professions, ng ating mga employers, and of course that general public. So yun po yung kabuuan ng ating pong Code of Ethics. So kahapon, napag-usapan na po natin ano po yung ating duties towards our client. And then we have also discussed the duties we have toward the profession and co-practitioners and the employer. So today, pag-usapan natin ano yung ating duties towards the allied professionals and towards the general public. Pero sige, balitan lang po natin yung sa toward the client. Generally, pag sinabi natin toward the client, ito ay patungkol doon sa client first policy, ika nga. No, ibig sabihin po nun, kung tayo po ay nasa isang massage room o massage setting o spa setting, ang pinakamahalagang concern o paramount concern po natin ay ang ating pong mga kliyente.
Yun po yun. No? We give them the best massage that we could offer. We give them the best, what's this, care. No? Hindi lang pagmamasahe, kundi yung care natin. No? Yung pagpapakita natin ng pagpapahalaga dun sa ating mga client. Okay? For example, kapag minsan kasi may mga client tayo na dahil po tahan na nila sa loob, minsan naibulalas nila sa atin, di ba, kung ano yung kanilang mga concerns, ano yung mga problema sa buhay, things like those. Pero habang nakikinig po tayo, we have to put it in mind na hindi po, wala po tayong karapatan na isiwalat po lahat po ng anumang information na ni-reveal sa ating client. What I'm saying here is, as a massage professional, kailangan tayong mag-keep ng mga ganong confidential information. No? Huwag nating ilalabas po yan. Huwag po nating isisiwalat yan sa publiko. Okay? Kasi po nagtiwala po yung ating pong client. That's why we have to keep those kinds of information. So that's one way of taking care of our client. Okay? Taking care of our patients. Kasi po sila yung nagbibigay sa atin ng pagkakataon na tayo ay makapaghanap buhay at sila po nagtitiwala sa atin, kaya mahalaga po na wag nating abusuhin yung ganong uri ng pagtitiwala. Pangalawa, tungkol sa profession, sabi po, di ba, massage therapists just strive for excellence. Andali po. Ano po yung message sa chat? Okay. I would like to find out, lahat ba kayo walang maririnig masyado? O meron po, naka-full volume sa akin, wala pa rin po man. Sabi ng iba, meron naman po. Paki-check niyo po yung inyong volume. O malakas din po sa iba. Siguro po sa inyo po yung ano ha, sa inyo po yung unit may problema po. Paki-check lang po. Okay. Sige. Thank you, thank you. Okay. So, yun po. Toward the profession, ano po yung ano pong inaasahan po sa atin? We have to strive for excellence and advance moral reputation of the profession. Okay. Nabanggit natin, medyo choppy lang po. Meron po sa akin. Okay. Ayan po. Ito po yung ating microphone po. Alam kong yan. So, like what I was saying kanina, mahalaga po na tayo po ay pagdating sa ating profession, gawin po natin yung excellent service, yung excellent na pamamaraan. We strive to be the best in the industry. Yan. Medyo parang nakasentro ng konti. And yan, moral responsibility. Ano pong ibig sabihin po ng moral responsibility? Alam po natin, di po ba na yung masahista kasi, mayroon pong negative na stigma, may stigma po siya. Pag sinabing stigma, mayroon po siyang negative na connotation. Alam niyo naman po yan, di ba? So ano po yung gagawin po natin? Kapag mayroong ganong impression, ibig sabihin nun, dapat mas maingat tayo sa ating mga pagkilos. Di ba? Kasi yun na nga eh. Kung ang tawag po diyan, I'm sorry ha, kung buraran naman tayo, di ba? Sa ating trabaho, ganun lalong ma-reinforce yung ganong negative na impression sa atin. No? I hope you put that in mind. Kaya ingat po tayo. At the same time, paalala po ng DOH, huwag niyo pong tawagin yung kapwa niyo massage therapist as masahista. No? Sa media lang po kasi yan eh, di ba? Sensationalism kasi yung ating media, kaya yung pang mga term na ginagamit po nila. Kasi pag ginamit mo yung massage therapist, walang dating yan sa publiko, di ba? Pero pag sinabi yung masahista, nako, maraming makikinig. Ano ba yun? Ano ba yun? Ano ba yun? Tama po ba? Kaya ingat po tayo. Tulong-tulong po tayo na maiangat po ang profession po natin. The massage profession is a noble profession. Let me repeat that. No? Yung pagmamasahe po, it's a noble profession. Bakit po? Kasi it's a privilege to help people na na-stress. It's a privilege to help people na may mga pinagdaraanan at tayo po yung naging daan upang mabigyan po sila, ma-alleviate yung kanilang mga nararamdaman. Yeah, I hope that's very, very clear. Okay?
Ang sumunod naman ay ang tungkulin natin towards our co-practitioners. Ano pong ibig sabihin po nun? We have to foster relationship or fellowship. We have to have mutual assistance and professional respect among co-practitioners. Ayan. Okay. So, what is the first thing that comes into my mind, no? Pag naririnig ko to. Alam niyo po, sa totoo lang po, minsan kasi hindi naman, I hope it doesn't happen oftentimes. Minsan kasi pagka may mga client, may mga kasama po tayo na yung iba po kumikita ng malakas, no, kasi in demand, may mga ganun, di po ba? Tapos minsan ang iba para lang maka-corner ng ng magandang client, naninira, no? Or worse, yung salitang nanunulot, no? Sinusot yung client ng may client. Yun, para lang kumita. So that's a very unprofessional way of dealing with your co-practitioners, no? So wag natin pong gagawin po 'yon. Okay? Kasi puwede namang kumita ka bigla, 'no, biglaan po, pero nasira mo naman yung iyong relationship sa kapwa mo. Mahirap po 'yun, 'no? Sa lahat po ng bagay, mas mahalaga po sa atin dapat yung ating relasyon sa ating kapwa, 'no, sa ating mga kapwa manggagawa, gano'n po. Kasi sila po, tayo po magtutulungan, ba sino-sino bang magtutulungan? Huwag nating asahan yung ibang tao tutulong sa atin o yung nasa ibang industriya. Tayo-tayo lang po 'yun. Dapat tayo nagtutulungan. Huwag tayong nagbabangaya, huwag tayong naninira, 'no, para lang mas makakabig tayo ng income. Okay. So ayun po, and then we also discussed yesterday about our duty towards our employers, 'no? Sabi nga po dito, the massage therapist shall be fair, honest, and loyal in dealing with employers. So ibig sabihin tayo ay patas. Ha? Huwag nating minsan kasi ang kaisipan ng iba ay total mayaman naman si ma'am o si sir, di ba? O, wala namang mawawala sa kanya kung iuuwi ko to isang bote ng oil. isang isang ano, isang isang bote ng alcohol, things like those. So, masama po 'yun. In the first place, hindi po 'yun mabuti. Huwag nating gawin po yung gano'n, ha. Every little thing that we do na kumbaga nilalamangan ng kaat natin yung ating kapwa, may balik po 'yan sa atin. Believe me, no? So mahalaga po na we'd rather do good things rather than try to take advantage, no? Lalo na sa ating mga employers. Ah, Dapat minamahal natin sila, dapat ginagalang natin sila, no? Kasi sila nagbibigay sa atin ng opportunity upang makapaghanap buhay, upang masuportahan natin yung ating mga kanya-kanya mga pamilya. Okay? So, ayun po. Tumabingi pala yung aking microphone. Yan na lang. Okay. So there you are. Ngayon, today, we are going to discuss about our duty towards our allied professionals. So, based sa ating pong definition, pag sinabi nating allied professionals, ito po yung mga kapwa natin manggagawa sa healthcare industry. Yung mga physical therapist, no, yung mga nurse, mga doktor, yun po yung mga kasamaan po natin sa allied profession. Ang sabi po dito, the massage therapist shall respect the dignity, competence, and scope of services of allied professionals, working harmoniously with them for the good of the community. Ulitin ko po, no? So ibig sabihin po noon, tayo ay magkaroon po ng igagalang po natin yung kanila pong profession, igalang natin yung kanilang competence, yung kanilang kausayan at yung kanilang ginagawa, no, bilang mga kapwa natin manggagawa sa industriya ng healthcare. Okay? So yun po yung mahalaga po na wag tayong maninira, wag natin silang siraan, no? Actually, wala namang mawawala sa kanila. Alam nila kung ano talaga yung kanilang ginagawa. But hindi po makakatulong sa atin, no? Kasi babalik tuloy sinasabi natin, babalik po sa atin po yung mga bagay na gano'n. No? So we have to be very, very, very careful. Okay? So igalang natin sila, tulungan tayo sa kanila. And I think we have discussed already na
pagka ang mga issues and concerns ng ating client has something to do with yung medical na mga conditions, so kailangan po natin ng consultation from the doctor, no? Kailangan natin ng clearance from their physician, no? Yung mga doktor ng ating client whenever may mga medyo alanganin po na mga health conditions na kailangan po ng clearance coming from them, no? Before natin gagalawin yung ating mga client, because it will be unfair naman kasi 'di ba, meron na tayong waiver. It would be unfair naman kung alam natin alanganin po na masahin yung client, and then just for the heck of, getting the client and have the commission, sige na, papirmahan na lang natin. No? Pero alam natin medyo alanganin po yung kanyang kondisyon. Halimbawa, hypertensive po siya at alam natin na may mga symptoms ng hypertension, tinutuloy pa rin natin yung pagmamasahe. Basta yun lang. Sabi kasi ni Sir Benji, kailangan may waiver. No, kailangan may waiver. So hindi po makakatulong po 'yan, mga kaibigan. So ganun po yung ano natin. So ingat po tayo, we have to protect them, we have to support them because we belong to the same boat, ika nga. Ang panghuli po dito sa duties toward yung ating responsibility na dapat nating bigyan ng pansin ay yung duty toward the general public. Ayan. So meron tayong obligasyon sa ating pong sa publiko. Ayan. Ayan. Okay, sabi nga dito, a massage therapist should cooperate with proper authorities in the promotion of health in the community. Ano po yung example po nito? Okay, halimbawa, sa barangay po natin, meron pong tinatawag na, 'di ba, parang Senior Citizens Day. Yan. Okay? And then tayo po inanyayahan ng ating barangay. Alam nila, nagmamasahe po tayo at inanyayahan nila tayo na makibahagi, no? Magbigay ng free massage sa mga elderly, sa mga senior citizens. So, pagka ganun po, we should take that opportunity, no? We give back to the community what we have learned sa pagmamasahe, sa ating ginagawa. So, yun po, mahalaga po na maki makipagtulungan po tayo sa ating po mga barangay officials on that. Okay? Kaya yung pangalawa, pare pa rin po na sinabi natin kanina, a massage therapist must render community services in collaboration with the local authorities. So yun po yun. That's one way to promote our profession. At the same time, lalo na kung nag-home service po tayo, nakapag-establish po tayo nagkakaroon tayo ng connection sa mga potential clients natin. Oh? So, you take that opportunity. Huwag lang natin titingnan na ano bang kikitain ko dyan. Dapat ang nasa isip po natin, ano bang pwede ko may tulong sa aming barangay? Ayan. Okay? So, ayan. Yung pangatlo naman, inform the public that licensed massage therapist is a noble profession along with the allied health practitioners. So, paano po natin gagawin po yan? Naturalmente, kapag involved tayo sa mga barangay activities, no, sa ating community, whether we like it or not, na i-expose natin yung ating gawain, no? Kung tayo ay LMT na, then we should be proud to tell the public that we are licensed massage therapists, and what we are doing is we are doing this para maibalik namin sa community ano man aming pong mga natutunan. Okay, so that's one way to promote LMT, no? The licensed massage therapy as a profession, no? Promotion po 'yan, no? Exposure po natin po 'yan. Okay. Yung pang-apat, promote massage therapy through Trimedia. Okay. So paano po 'yon? Trimedia. Ito po yung radyo, yung TV, yung newspapers, yung mga gano'n, no? Ito po yung Trimedia. Pero ngayon po kasi 2010 pa kasi ito ginawa ng DOH. So ngayon, mas uso na yung social media. SOCMED. So mas uso na yung social media. So we promote, no? We tell the whole world as we know it about what we are doing and what LMT is all about. Kasi po, kapag ang ating pong mga kabarangay, no? Kapag ang ating pong mga sinasakupan, alam nila na tayo ay lisensyado. Alam nyo, sa totoo lang, mas magkaroon tayo ng client. Bakit po? Kasi ang mga tao ngayon ay medyo selective na, no? Medyo, ika nga ng iba, sophisticated na. Namimili na sila. Pag alam nilang license,
mas preferred nila doon magpahilot, doon magpamasahe kaysa doon sa pag tinanong, ano bang meron? Wala, ano lang, natutunan lang mula doon sa kamag-anak at yun po, no? Nagmamasahe na. Kaya ibang-iba po na mayroon po tayong kasapatan po ng pagsasangnay, lalo tigit sa ilalim po ng kagawaran ng pangkalusugan, no? So iba po kasi yung dating, no? Lalo na kung kasi alam nyo sa ibang area kasi may mga region na nagbibigay talaga sila ng DOH license, no? Yung ID. Ah, may mga areas po na nagbibigay. Pero pagka meron po kayong ganun, 'di ba? May pagmamayabang niyo po yung inyong ID, no? Licensed massage therapist. Unfortunately sa central office dati nagbibigay sila pero ngayon hindi nila ewan ko, hindi naman sila nag-i-issue. Ang ginagawa lang po nila, nagbibigay lang po sila ng Certificate of Registration. And that's your COR. Okay. Okay. So, ayun po. And I think yun naman po, hanggang doon lang po yung ating pong pagtalakay regarding po doon sa Code of Ethics, no? Yung Code of Ethics po natin, yun po yung kanya pong pinakabuod, no? Yung kanya pong pinaka-content. Ulitin po natin. Ito po ay patungkol sa ating client, ano po yung ating mga tungkulin sa kanila, tungkulin natin sa industry na ginagalawan, tungkulin natin sa ating kapwa manggagawa sa industriya ng pagmamasahe, tungkulin natin sa ating mga mahal na mga employers, tungkulin natin sa kapwa natin na nasa allied profession, tungkulin natin higit sa lahat sa ating pong general public. Okay? So, yun po ang pinakabuod ng ating pong talakayin patungkol po doon sa Code of Ethics. Okay. Ayan, what time is it now? Ayan. So, may oras pa tayo. No po? So, tuloy po tayo. We will now discuss. Ito po yung pinaka yung mga batas po natin, no. Actually iisa lang naman yung batas ng sa ating larangan ng pagmamasahe na sundan. And then kasunod na lang po doon yung mga administrative orders at yung pinakahuli is yung pag-i-issue ng DOH ng advisories. So yun po yun. Yun po yung pamantayan po natin. Now, ano po yung pinakabatas po natin? Ano po yung pinanghawakan po natin na batas regarding sa ating pagmamasahe? Sabi po dito, to uphold and safeguard the safe o the massage therapy profession, it is important to have the guidelines okay, otherwise known as the Code of Sanitation of the Philippines, specifically Chapter 13 entitled Implementing Rules and Regulations or Regulations Governing Massage Clinics and Sauna Bath Establishments has been amended to upgrade the profession as well as to respond to illegal and unethical issues and concerns in the practice of. Now, ano po yung PD 856? Una sa lahat, ang presidential decree ay ito po ay in-issue nung panahon po nung late President Ferdinand Marcos. Di ba? Nung time po na siya po yung pangulo at siya po ay naglalabas po ng batas, ito po ay sa pamamagitan ng presidential decree. Ayan po. So, tayo po sa industry ng masahe, napailalim po tayo sa Code of Sanitation or Code on Sanitation. Okay? So, yun pong tandaan po natin. PD or Presidential Decree 856. Saang bahagi po doon kasi makapal po yung PD na yan, yung Presidential Decree na yan, nandun po tayo sa Chapter 13. At ang pamagat po ng Chapter 13 na yan is Massage and Sauna Bath Establishments. Question, Sir, bakit po massage sauna bath? No? Nung araw kasi, uso pa po yung mga sauna bath. Uh, Ewan ko lang kung nakikita nyo na pa yung ngayon. Pero I think dyan sa Rojas, sa sa Rojas Avenue, mayroon pa po yan eh. May mga ngilan-ngilan pa po sa Quezon City, sa Quezon Ave, mayroon pang isa o dalawa yata na mayroon po silang ganong setup. Pag sinabi nating sauna bath kasi,
Pag sinabi nating sauna bath establishment, ito po ay yung setup po niya kapag may kliyente po na magpapamasahe at gusto nila po magkaroon po ng sauna bath, ika nga. Meron po kasi mga ano po yung mga cubicles po diyan sa spa, no? So massage clinic na 'yan na kung saan ay may mga shower, individual shower, and then ayun po. So ginagawa po nung araw po yung kadalasan, pinapaliguan po yung client, okay? So yung mga attendant, massage attendant ang tawag or sauna bath attendant, magkaiba po yung sauna at saka massage attendant. Although technically almost the same lang naman sa practice, siya po yung a-assist para paliguan po yung client. 'Di ba ang saya? Okay. So, 'yan, sa-shower niya, sasabunan niya, yung gano'n, 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 ano. And then pagkatapos no'n, pagka ano, 'yun na, 'no, and then ire-ready na siya for the massage, okay. So, well, 'yun po yung ano, yung patakaran nung araw. Ngayon, gusto ko kayong balikan sa context ng araw. Bakit po kung titingnan niyo po yung mga bumuo ng implementing rules and regulations ng PD 856 Chapter 13, no? Ito yung implementing rules and regulations on massage doon. Ako napansin ko po 'yun. Yung mga gumawa po, yung mga nag-craft po ng ano na 'yan, IRR na 'yan, karamihan po ay mga yung nga operator po ng sauna. 'Yan, okay. Basta mahaba po yung listahan, eh. Okay. So ibig sabihin po nung kasi rampant nung araw yung gano'ng klaseng concept ng business, 'no? Namatay lang 'yan kasi unti-unti na-realize na sa operators, eh, mataas, big na lang, malaking gastos na 'yun. And then yung kuryente pa and everything, yung overhead, all in all yung overhead mataas kaya tumigil. Pero nung araw naging uso po 'yan. Ang malungkot lang po kasi to say this, no? Yun po yung naging connotation. No? Biman, papaliguan ka. At papaliguan, naka-short yan, nakadamit po yung puti. Eh, siyempre, nabasa din po yan. Diba? Eh, anong makikita ni client? Uh, just the reality. No? So, ganun po. Kaya marami pong nagkakaroon ng impression na, ops, sandali. Saan ba yan nahahan? Yung ganun. Okay? Yun lang po, real talk lang po tayo. So yun po yung dahilan na medyo negative pa po. Sa simula't simula pa lang po, medyo negative na yung impression ng tao sa mga bagay na to. Okay? Yung sa mga bagay na to. Kaya ano, pagitan po ng Presidency Decree 56 after 30, nagkaroon na po, no, nagkaroon po ang pagkilala kung ito po yung nakaikang springboard. Ito po simula po yun. No, unti-unti. Kaya, ayun po. No? Ngayon, yung kung aral natin, kung natin yung makikita po natin, ang kabuuan po niya, it's not much about the work or the sasenda or the uh, ang tawag niyan, yung sauna bath attendant, no? The license, no? So tulad sinabi natin kanina, yung context po natin, yung context po nung araw is medyo hindi identity. Okay? Kaya paano tulad sinabi natin, kasi ang focus, it's not about the people working in the industry, but the focus is more on the structural integrity, bang tawag nun? Structural features. Yan. Ano bang dapat ang lumens, ilang bang candlelight na sinasabi bawat square foot sa massage room? Ganon. Ano bang setup ng pintuan? Ito ba dapat may lock, walang lock? Ganon. Ganon po yung ano natin, no? Yung nung araw ang tinitingnan nila ay, sa bawat square foot ba gaano ba kalaki yung ano bang
exhaust ilalagay natin, no? Yung mga ganon. And then regarding the walls, ano ba yung mga walls? Kailangan ba yan? Kailangan yan vermin free, no? Ibig sabihin nun, yung mga walls na yan hindi po pwedeng papasukan po ng mga insekto, mga ganon. So it's more on the practical or the physical aspect. Yan. Kaya nga po, kahit papaano, medyo naibsan natin, pero I do not know. I really don't know. Pero hindi siya masyadong effective sa larangan po ng mga workers kasi kukunti lang. Mayroon lang tinalakay doon regarding dun sa ano ba yung kailan ba yung ano ba yung exams, things like those. But medyo papio lang siya ng konti, no? Ayun po. Ano makitang ano sa atin except lang yung ano yung setup, anong gagawin, things like those. Pero technically, hindi naman siya nasusunod sa panahon ito. I do not know other government needs kasi diba, simula nung ika nga sa English, devolved, no? Na-devolve po yung phone. Department of Health. Pag sabi nating devolve, nung araw kasi, centralized yung ating gobyerno. Yung Department of Health, nag-implement nag-implement ng mga panukala o ng mga directive. Pero ngayon po, under the new setup, since 1990, under the Local Government Code of 90, hindi na po binaba na po sa local government so, mga departments like Department of Health. Ayan po. So ibig sabihin po noon, ang mayroon po say when it comes to health concerns, no, na mag-i-implement ay ang local government unit. Yan. So ibig sabihin po noon, I'm not very sure kung ang mga LGU po natin sinusunod po yung PD 856. No, kasi yun po yung regarding sa setup, regarding sa anong ilang rooms mayroon dapat, no? And then sa bawat mga rooms para equivalent pa ng mga ilang bang toilet mayroon, yung mga gano'n, no? So talagang ano siya, no, napaka-taxing sa totoo lang, no, kasi talagang physical yung approach nila. Okay. Ayun po. Kaya kung mapansin po natin, sa tingin ko lang, ang mas na-implement lang is that yung rule o yung law pertaining to 1:50. No? Ibig sabihin po, sa bawat 50 na mga nagmamasahe, dapat meron pong isang LMT. I do not know if you experience that, no? Pero actually, medyo nagbago ng kaunti kasi sa ngayon, ang alam ko, sa mga local government unit, hindi ka pwedeng mag-put up ng isang spa unless merong isang LMT or isang licensed massage therapist. Yan po yun, no? So, kaya po yung iba talagang nagkakandara pa sila na maghanap ng mga LMT or sometimes, which some of you are doing, yung mga owners mismo ay nag-a-apply ng LMT. Kasi po, at the mercy ka po ng LMT. Alam naman po of course, the Business Bureau has that kind of an orientation. Hindi pwedeng ma-operate ang spa kung walang may license. No? Hindi po TESDA certified in situ, kundi DOH massage license. Ayan. Okay? So yan po yung scenario po sa ngayon. Okay? So ano po yung ating pong babasahin po tungkol po doon sa PD 856 Chapter 13? Wala masyadong applicable sa ngayon except lang yung nandito po sa Section 61, yung nilagay po nila na sanitary requirements, no? Ito po yung dapat i-enforce, no, when it comes to the massage clinic, and the personnel, of course, masur pa, no? Masur o masus. Pagka lalaki, masur. Pagka babae, masus. Yun po yung katawagan ng araw. Okay? So ano lang meron po sa clinic, ayun po, napag-usapan po na ang reception office o reception office rooms shall be properly lighted. Yan. So ibig sabihin po nun, ang reception area ay dapat maliwanag. Okay? Sounds logical, no? To me, sounds logical naman, no? And every massage room shall be adequately ventilated, provided with sliding curtain, the equipped with suitable clean massage table. Ayan. Ayan, massage table. Okay. So, yun po, yun po yung kanyang pinaka-set up, no? Kailangan may proper ventilation, meron pong yung curtain niya is sliding curtain, no? Hindi lang curtain, hindi lang cortina. Nakalagay po dito, sliding curtain.
Hindi ko alam kung paano yung sliding curtain. Sliding door probably, pero sliding curtain, parang hindi ko pa masyado naisip yung gano'n, no? Okay. Ano po? Ano pa po? Number 3, sanitary and adequate hand washing, bath and toilet facilities. So, hindi lang malinaw kung bawat room mayroon, pero dito po kailangan po ng adequate hand washing, bath and toilet facilities. No? So probably yung buong area, buong clinic, dapat mayroon po siyang room for that. Well, which is also valid naman, no? Kasi wala namang pupunta sa isang spa na wala pong CR, na wala pong hugasan. These are present already. And customers shall be provided with soap, clean towels, sanitized rubber, and plastic sleepers. Ayan. So, nakadefine po ano yung kailangan. Meron pong sleepers, meron pong hugasan, may sabon. At ayun po, no? May malinis na tuwalya, hindi po yung nire-recycle, and so on and so forth. Okay, number 5, sabi po, masseur and massage attendants shall wash their hands with soap and water. Okay, so very clear, no? Medyo sinauna yung dating. Kailangan maghugas muna ng kamay using the soap and water. Pero sa ngayon kasi, hindi naka-define kasi dito na kailangan po ng alcohol. Di ba ngayon ginagawa po natin alcohol ang ginagamit natin? At particularly, 70% isopropyl alcohol. Ayan po. And the establishment and its premises shall be maintained clean and sanitary at all times. Ayan. So, given naman po yan, kailangan malinis, kailangan maayos, yung mga ganun. So, I do not know, but sometimes, ano po, kasi ako, mahilig po ako kasi mag-ikot-ikot minsan at nagtitingin-tingin sa mga spa. Minsan naman po, talagang medyo malungkot ka sa nangyayari. No? Kasi, walang-wala po itong mga description na to eh, yung mga pamantayan na to. No? Ayun ko lang banggitin kung saang area. Minsan pag pumupunta ka, magtataka ka eh. Paano to nagkakaroon ng business permit? Yung mga ganun, no? Talagang, ewan ko, malungkot lang ako ng konti. Ano? Paano po nakakalusot yung, kasi hindi na pong po, di ba? The establishment and its premises shall be maintained clean and sanitary at all times. Means, hindi po nagre-recycle ng towel, no? Hindi po yung mga ano tawag niyon, yung mga linen po dapat pinapalitan po yan hangga't mari per client, ano po. Para talaga malinis, no? Hindi yung minsan pagka dumapa ka, ako naranasan ko na yun eh. Pagdapa ko ng ganun, parang paano ko describe yun? Parang gusto kong ah, para para kang masuka, no? Kasi iba yung amoy eh, iba yung naamoy natin. So, ayun po. Anyway, so yun po yung ano po, yun po yung mga ika nga dito sanitary requirements, no? Nilaktawan na lang po natin yung iba kasi highly technical na po yun about the mga rooms, about the ventilation, things like those. Ang itong sumunod lang is the sauna or the section 62 personnel. The following requirements shall be enforced. Ayan. Okay? Pag masseur, he or she must have a certificate as a registered masseur or masseuse. Sino po nag-issue? Nung araw po ang tawag po dyan ay Committee on Examiners for Massage. No? Sa ngayon kasi Committee of Examiners for Massage Therapy. So, nung araw po CEAM. So, meron po dapat yan. Ano po? No? Yung masseur, dapat meron po siyang license. Okay? And then, ito pa, no? I think Quezon City is doing this, no? Yung dapat ang mga masseur ay meron pong up-to-date na health certificate. Ano pong yung, ano po nun? Ang health certificate na yan, makikita natin sa number 3, shall wear uh, this certificate na yan, susuotin natin, meron po tayong minsan tawag po kasi niyan health card. Ano po? Health card po. Kailan po yung health card? Hindi po kasi pari-pari po ang application po or ano po ang regulation po ng bawat local government unit. Pero po, there's one city in Manila na nakakalungkot kasi pagdating po sa, kunwari mag-apply tayo ng renewal ng ating business permit. Ano po? Lahat po ng mga massage therapist ay magkakaroon po na isang seminar. Ayan. Ano yung seminar na yon? Yung seminar is actually, ano po siya, yung
Tumitindig yung balahibo ko nung araw eh. Kasi ang kasama mo sa seminar na yun ay mga commercial sex workers, no? Nung city. Ang dami niyan, no? So iba-ibang ano yun. Kasi ano, diba? Ano ba yung, parang nagbibigay ng impression na yun, nagmamaske, gumagawa din mga sexual activities, no? Commercial sexual activities, things like those, no? So ayan. Okay. Tinitingnan ko si may iman magre-react eh. So yun po yung yun po yung nangyayari po. Parang sex education, parang ganon, no? Pa- okay, hindi almost tempted to give details, no? Pero wag na lang, pero hindi masyadong makakatulong. Basta po yun lang po yung senaryo, no? So hindi ka marirenew, hindi yung span ninyo hindi marirenew unless yung mga manggagawa, yung mga massage therapist has to undergo this kind of a training, and then yun para yun ang basis para ma-renew po yung po business permit. Again, like I said kanina, yun po kasi ang impression. Yun po kasi ang stigma. Kaya nagkakaroon po ng ganong impression yung publiko kasi nire-require tayo na sumama sa ganong setup. But fortunately, hindi naman lahat gumagawa ng ganon. In some cities I've visited, walang ganon. Hindi nila nire-require. No? Although there are some na meron pong mga ang tawag no? Mga STD na mga ibang activities din, mga seminars, things like those. Okay? So tuloy po tayo. So yun lang po, no? Pag masure, based sa Presidential Decree 856, na napamantayan, nagmamasahe, no? Kailangan po, mayroon pong certificate of na registration, and then kailangan po niya ng up-to-date na health certificate, and then kailangan po niya pangatlo, kailangan niya sumuot ng malinis na working garment. Ayun po, habang nagmamasahe or nagsusupervise ng massage attendant. So, dalawang category po kasi ang nagmamasahe nung araw. Okay? Under the PD 56. Yung isa, masur. Pag sinabing masur, ito po yung license. Pag sinabing masus, ito po yung license. Yung mga nasa ilalim niya na walang lisensya, ito po yung tinatawag na massage clinic attendant. Ayan, wala po silang lisensya. Okay, ano po yung obligation po nila? Sabi po dito, the person shall properly be registered and authorized by the local health authority. Ibig sabihin po noon, mayroon pong training na ginanap para sa kanila bilang mga massage attendant. No? So malinaw po na wala po silang license. Ano po? They have to satisfactorily complete a training course or study given by the government, a government office, a school, or hospital duly authorized by the Department of Health. Ayan. So kailangan po nila ng training. No? Sa ngayon po, ang concept po natin is, I think TESDA na po ang kapalit po niya. No? In situ ng TESDA, ayan po, kailangan po ng ganon. No? Pero nung araw po, kailangan lang po ng training coming from any institution or any government office na may kinalaman po sa masahe. Okay? And yung pangalawa, up-to-date health certificate issued by the, yun po, the same as with the masur. And the masus, meron din po silang up-to-date na health certificate. Ayan. Okay? The person must wear clean working garments when attending to customers. So the same as we have mentioned kanina sa masur at sa masus. Yan po. Ano naman po, yun na po yung sa mga, ano po ha, yung po sa massage attendant. Ano naman po sa sauna bath attendant? Sa sauna bath attendant, ito naman po, wala po silang training. Siyempre, kung massage attendant, magpapaligo ka lang naman, di ba? Ba't kailangan mo pa mag-aral ng anatomy, physiology, at microbiology? No? It doesn't make sense. Kaya dito po, ang requirement lang po, dadalawa. The attendant must possess an up-to-date health certificate. So the same as with the masseur, the same as with the massage attendant, kung ang isang manggagawa ay ang trabaho po niya ay siya po ay massage o sauna bath attendant, kailangan niyo po ng isang health certificate. Okay? At ang pangalawang requirement ay po, kailangan po malinis po yung kanyang working garments. Yan. Okay? Talagang malinis po yan kasi naliligo yan araw-araw. Sorry ah. So,
Biro lang po. Kasi po, yun po talagang ginagawa, di ba? Siya po nagpapaligo. So, mababasa po siya. Okay. So, yun lang po ang mapapansin po natin na medyo may relevance sa atin bilang mga therapist, no? Bilang mga manggagawa, no? So, ayun po. So, malinaw po na hindi po niya pinag-usapan kung ilang oras yung training, kailan yung exam, ano yung component ng exams, no? Ano po yung mga required, ikaw ay maging masure, masus, no? Yung ganon. Ano naman po yung mga provisions regarding doon sa kung ikaw ay mayroong ginawang ikaw nag-violate ng batas, ano naman pong provision doon? Paano po yung proseso para tanggalan ka kung kinakailangan ng lisensya? Ayan po, no? So, I think yun lang po ang gusto nating i-emphasize. Hindi ko na po hindi naman sa amin ng mga institutions, nag-usap-usap naman po kami, hindi naman po namin talaga, kasi makapal po yan madami-dami po yung component po, ng element po ng ating pong, yung sa PDIT 5 chapter 13. Like we said, ano lang po yun, parang paunang information lang po yan sa atin bilang mga nagmamasahe at ang dapat nating malaman. Like what we said, ito po ay focus lang po, nung una ang focus talaga is about the setup. More on sa tingin ko lang on the ano to sa mga owners, no? Kasi sila yung may concern about ano yung setup, ano yung mga pailaw, yung mga gano'n, no? Mga ventilation, ano yung materials na gagamitin sa dingding, sa sahig, mga things like those, no? So it doesn't really give much sense for us bilang mga masochists. Okay? So if you encounter these things, yun lang po ang tingnan at bigyan natin ng pansin is about the massage. Yung mga workers, iilan-ilan lang po, and then of course kung ano po yung mga requirement din po sa mga massage attendant, no? Pero sa totoong buhay, AO 2010-0034, which we will be discussing tomorrow, yeah, tomorrow. May flight pala ako bukas. Anyway, I'll make announcements later on about my flight tomorrow. So, yun po yung yun po yung kabuuan po, no? Kaya sabi po natin, 2010 is a good year for us kasi doon po nilabas po ng DOH ang Administrative Order 2010-034. Ito po ay amending PD 856, amending the implementing rules and regulations on massage and sauna bath establishments. Ayan. So dito po medyo nagkaroon na po ng linaw. Ano na po yung mga requirements, ano naman po yung mga schedule na exams, ano po yung component ng exams, mga things like those. Kaya yun po ang susunod na ating pag-uusapan sapagkat ito na po yung pinakadetalye regarding doon sa mga pamantayan ng massage na mga massage therapists. Okay? So ayun po. Have anything to ask? Meron ba kayong gustong itanong? I would like to open the floor now for any question. Pwede po kayo mag-PM sa akin. Pwede po kayo magtaas ng kamay and then I will just unmute you. Kung meron po kayong clarification, meron kayong gusto pong linawin, is everything clear with you now? Ayan po. Okay, so it seems nawala. Okay, so kung wala pong tanong, kung wala po kayong clarification, all clear, sabi naman po ni Romilyn, all clear naman po. So kung wala na po, then I think we will have to close our session for today. And again, I apologize, medyo nagkaroon ng fluctuation po ng ating pong power po dito. And that's why I'm just using my tablet. Medyo nagbago po yung ating set konti. So like we said, by tomorrow, we will try to continue on with our discussion. And by the way, paunahan ko lang po kayo kasi I have my flight tomorrow. Kung hindi po maiipit po yung aking schedule, hindi ko masyado na ano yung aking flight schedule, we will still have class tomorrow. Okay? And then hanggang tuloy-tuloy na po tayo din po mga gagawin. Okay? So maraming salamat po muli and thank you so much for
ating pag and try to watch the video for those who are not present here. Panoorin niyo po hopefully ang video anytime today. Okay. So ayun po. That will be all. Thank you so much and maraming salamat. See you again hopefully tomorrow. God bless. Arigato. And by the way, paki-mind po yung ating pong napag-usapan pong schedule of payments. If you haven't settled your first payment, paki-settle po. And of course, your requirements, pag-ayos nyo po yung magsimula na po kayo mag-ayos po ng mga requirements. Although, ang sa akin po, ang mas critical is yung inyong diploma. Kailangan po kung saan po kayo nag-aral po na yung high school, doon po kayo magpa-certify ng inyo pong maghumuha po ng certified true copy. Wag na wag kayo mag-submit ng original sa DOH sapagkat hindi po nila yan tatanggapin. Like what we said, whatever you submit to DOH, that will be theirs at wala na kayong aasahang ibabalik sa inyo. Ganun po. Kaya lang po, tulad sinabi din po natin in my announcement, pag gumawa kayo ng set for DOH, gumawa din kayo ng one set for AUSA. Photocopy ng lahat ng sinabit sa DOH para meron po tayong reference din po sa ating pong institution with regards to your documents. So that will be all for now. Thank you for your time and see you again. God bless. Arigato. Bye for now. Salamat po.